So welcome at welcome back dito sa ating channel. Medyo natagalan na wala tayong upload dahil naging busy tayo at dahil na rin sa mga bagyong dumaraan dito sa ating lugar sa Bicol. So ngayon may konting update tayo dito sa ating minivan na si Gigi. Late na tayo nakarating kagabi, kaya rekta pahinga na agad. Good morning. So, dito tayo natulog sa van natin. Para umpisahan itong araw natin ay syempre magkakape muna tayo. At dahil dumating na nga itong mga package na in-order natin online, ay itong pagkakaabalahan natin ngayong umaga. Ito nga pala is yung under seat matting para dun sa driver at passenger side. So ilalagay din natin to. Pero dito muna tayo mag-focus sa ilalagay nating roof rack dito sa ating DA64V na high roof. So gutter type siya. Kung makikita niya ito, meron siyang gutter dito sa gilid ng bubong kung saan natin ipapatong yung roof rack. Kaya unboxing muna tayo. Ngunit ang instruction. First time lang din natin magkakabit ng ganito, kaya wala pa tayong masyadong idea. Pero mabuti at may kasama naman siyang instruction at mukhang clear naman. Kaya buksan muna natin lahat ng to para ma-check natin kung kumpleto lahat ng parts. At saka natin problemahin kung paano bubuuin to. Ayan, nakita na natin at nabilang na din lahat. So, kompleto naman yung parts niya. So, shoutout sa seller nito. Maraming salamat sa pagpapadala ng kompletong item. At ngayon naman ay tignan natin itong instruction at magpanggap tayong naiintindihan natin. At meron din isang tool na kasama na ito lang ata yung kakailangan natin para ikabit lahat ng yan. Umpisahan natin sa pagbuo nitong handle ng ating rack. Self-explanatory na din to. Papakita ko naman sa inyo kung paano natin inassemble. Gagayahin nyo na lang din. Para lang tayong nagbubuo ng Lego. Kung saan pagdudugtungin natin yung mga matching parts. Base lang din dun sa instruction. Madali naman siya ikabit dahil magmamatch naman yung mga shape ng parts niya. So, pag hindi nyo ma-fit ng maayos, ibig sabihin, mali yung posisyon na pinaglalagyan natin. Pagkatapos natin makuha yung tamang fitting, ito pwede na natin i-secure ng mga screws para hindi na muna siya gumalaw. Ganon din yung gagawin natin dito sa kabilang side para mabuo na natin itong unang parte at isusunod natin itong side railing. Okay, assemble na muna natin itong bracket nya. So, ito kasi yung kakapit dun sa ating crossbar kapag nabuo na natin yung ating rack. Madali lang naman gawin to, unahin lang natin yung kanyang lock. So, sundan nyo lang kung paano natin gagawin dito sa video. Pagkatapos natin gawin yung lock niya, so ganito na yung magiging itsura niya. At saka natin siya ikakabit dito sa ating rail.
Kung mapapansin nyo dito sa bandang ilalim is meron siyang gatla kung saan doon natin to ipapasok. So ilagay lang muna natin itong dalawang bracket. I-slide lang natin dyan at mamaya na natin ayusin yung position niyan. Gawin lang din natin yung kabilang side gaya nito. So ganito na yung magiging itsura niya. At ang sunod natin gagawin is pagdudugtungin na natin itong gaya lang din ang ginawa natin kanina. I-fit lang muna natin to hanggang magtapat yung mga butas at saka natin lalagyan ng pagkatapos natin pagdugtungin yan ay ginawa na din natin agad itong panghuling side. Pero hindi pa natin siya pwedeng buuhin dahil kailangan muna nating unahing ipasok itong mga racks. Hindi na kasi ito mag-fit kapag isinara na natin to. So yun muna yung gagawin natin. Makikita nyo binaliktad muna natin itong frame dahil yung pag-screwan pala nitong mga rack ay nasa ilalim. So ganito yung magiging pwesto niya. At lagyan na din natin agad ng screw para doon na lang tayo sa kabilang dulo mag-a-adjust. Sa parting to ay madali na lang, so i-align lang natin lahat at saka natin ilock ng mga screw. Ngayon naman ay magsusukat tayo para malaman natin kung saan yung tamang pwesto para dun sa paglalagyan ng ating crossbar. Nang sa ganun ay evenly distributed naman yung bigat niya kapag inilagay na natin dun sa bubong ng ating fan. At ayan, pag nakuha na natin yung tamang position, ilock na din natin. So, ganun din yung gagawin natin sa kabila. At kapag ganyan na napagpantay na natin, ay ito, pwede na natin ilagay yung crossbar. Halos malapit na nating matapos ang pag-assemble nitong roof rack. So, ang susunod naman natin gagawin is ilagay na natin itong lock ng bracket dito sa crossbar. Ayan, gawin lang din natin to sa lahat ng bracket. Di ko alam kung anong tawag dito, pero ito yung parang paa ng ating roof rack. So ito naman yung ikakabit natin sunod. Huwag nyo din palang kalimutang ilagay itong rubber para hindi mag metal to metal contact itong ating roof rack dun sa gutter. Nang sa ganun ay hindi magasgas at hindi umalog pagka ipinatong na natin. Ilagay na din natin itong lock. Ito yung magkaklam dun sa gutter para ma-fix natin siya sa bubong. Pagkatapos natin ilagay yung apat na paa, double check na natin lahat ng mga screws at higpitan na natin ng maayos. Nakuha na din natin yung tamang distansya nitong mga paa, kaya ito, hihigpitan na din natin para ma-fix na siya. At dahil buo na, ngayon ay dahan-dahan na natin buhatin to. Joke lang. Medyo mabigat pala to. Kaya patulong muna tayo dito sa ating supportive na kapatid at nang maisampa na natin ito. Nakakatuwa lang na kahit na natagalan tayo sa pagbuo nito, nagawa naman natin at nag-enjoy tayo. At ito nga, halos tapos na. Totoo nga yung kasabihan na kapag ka may tiyaga, may roof rack. Tinanggal ko pala muna yung mga clam lock dito sa paanan dahil hindi maisampa ng maayos. Nakakaharang kasi. So ayan, babalik na lang ulit natin. Ilusot lang natin itong mahabang screw sa likod. Saka natin ilagay itong clamp para kumapit sa dito sa gutter. At saka natin higpitan gamit itong knob. At last, ilagay lang natin itong mga plastic cup dito sa ating crossbar. Alright, after a week na naka-install tong roof rack natin, i-review lang natin ng konti. So sa looks talaga, wala akong makasabi. Sobrang bumagay kay Gigi. Gumanda lalo yung appeal nitong minifan natin.
From Sorsogon ay bumiyahe tayo pabalik dito sa Albay. Chinek ko naman lahat yung mga screws at lock niya. So far wala namang lumuwag. At hindi rin siya mabibrate, so all goods tayo dyan. Sakto din na may carrier tayo dito para mayroong lagayan ng ekstrang gamit kapag natuloy na yung camping natin. Huwag lang siguro yung sobrang bigat. Itong rack natin sakto lang pang high roof. Kaya konti lang yung clearance niya dyan sa ilalim. Although pwede naman siya ilagay sa mga low roof. Magmumukha lang nakaangat konti. Kung umabot kayo sa part na to, ay maraming salamat sa panonood.